At the opening prayer, we prayed, God, grant you people constancy in faith and hope, that we may never doubt the promises of which we have learned from you. Constancy. In the first reading, we also heard that Paul prayed so that they will remain steadfast in the faith and not place their hopes in other things. Like in the gospel today, the Pharisees placed their hope not in the Word of God, but in rituals like washing their hands, purifying themselves, purifying cups and jugs and kettles and beds. Where shall we find constancy? Especially today, when we are greatly troubled. Ang gulo-gulo na ng buhay ngayon. Magulo na nga sa politika, sa ekonomiya, dumating pa ang COVID. Saan tayo makakahanap nitong constancy? Paano natin malaman na sa Diyos talaga tayo kumakapit at hindi tayo naghahanap ng kung ano-anong mga bagay na lumilipas, doon tayo kumakapit para hindi tayo titiklob, so that we will not be vanquished by the trials and tribulations that beset us today. Let me tell you about the marshmallow test. In 1972, in Stanford University, Dr. Walter Mischel did a study of young children, 4 years old. They gave a marshmallow to each child and told them, if you can control yourself and not eat the marshmallow in 15 minutes, we will give you another one. So 2 marshmallows. So some kids immediately ate. The others pretended that the marshmallow was not there. They distracted themselves with other things. So, when the researcher came back, those who controlled themselves, who were constant, who were steadfast, they got another marshmallow. So it's the waiting, it's the anticipation. Kung may hinihintay ka, yung constancy na pinagdadasal natin, madali para sa iyo. Yung magiging steadfast, madali para sa iyo. Pero kung wala kang hinihintay, madali kang mawalan ng gana. Yung tatay ko, guerrilla nun, minamalarya, pagkatapos niyang mag-concentration camp sa Kapas Tarlac, umuwi ng Mindanao. Bangka daw na maliit, nagpapalipat-lipat sila ng mga pulo, isla, bago nakarating. Pagkatapos sumali siya, naging guerrilla. Minsan 2 lang bala nila, tatambangan nila daw yung Hapon, tapos makapagputok na 2, balik ka na doon sa gubat dahil wala ka. So hirap na hirap sila. Ano ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Maging constant. Huwag maging makapili. Sasama sa mga Hapon at ipagtataksilan na yung kanilang mga kababayan. Gabi-gabi nakikinig sila sa radyo, yung shortwave noon eh. Naririnig nila si MacArthur na nagsasabing, I shall return. Pagkatapos, sinusundan nila, 1942, may Battle of Midway, natalo yung mga Hapon, palapit na, pumunta na ng Okinawa, hanggang sa dumating at pinalaya, nag-liberation. So, ganoon din tayo. Huwag tayong, kung saan-saan tayo naghahanap ng lakas ng loob sa pagsubok na dinadaanan natin ngayon. Pag mga
devotionals na lang, kung ano-ano na lang. Hintayin natin si Kristo. Nagdobena tayo eh. Christos vincit, Christos regnat, Christos imperat. Ang ibig sabihin niyan, si Kristo nagtagumpay na, si Kristo naghari na, si Kristo ang babalik as emperor, as king of heaven and earth. Yun din ang ating pananampalataya. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. At diyan, huhukman tayo. Kaya, kahit na nahihirapan tayo ngayon, huwag nating kalimutan yung kanyang sinabi na hindi ilang puro pansarili natin. Minsan nanonood ako ng ibang mga sa mega church, parang gospel of prosperity, nayayaman tayo, parang mga psychological advice na lang eh. Wala yung challenge ni Kristo na kahit may COVID pa, pakainin ninyo yung nagugutom kasi ako yan. Huwag natin kalimutan niya. Huwag tayong mawawala na maghuhugas na lang tayo ng mga pinggan at saka mga utensils. Diyan tayo maghahanap ng lakas ng loob. Yung constancy, yung steadfastness, kahit 3 taon pa ang COVID, maging matibay tayo. Huwag kang matakot, huwag kang masindak. Sabi ni Saint Teresa of Avila. Everything is passing. Sabi niya, lahat ay lumilipas. Diyos lang ang tanging saligan. Solo Diyos basta. God alone is enough. And the Son of God promised that He will come again with all His angels as Emperor, as King of the universe. Kaya sa ating pagpapanalangin, suriin din natin ang ating budhi. Matibay ba ang aking pananampalataya? Hindi ko ba dinidistract yung aking sarili na kung ano-ano na lang ginagawa ko, nakalimutan ko yung pagbabalik ng Panginoon na siyang nagbibigay lakas? Kailangan mo ba na uminom o kaya mag-sleeping tablet para makatulog? Mahina ang pananampalataya mo. Kailangan mo ba ng tranquilizer dahil stressed ka na? Kulang ang pananampalataya mo. Kailangan mo ba ng psychotherapy o kaya guidance counselor dahil punong-puno ka na? Hindi ka naniniwala na si Kristo namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yung mga kabataan ngayon, nag-worry na ako dahil parang wala nang hinihintay sa buhay. Kaya puro na lang nakadukwang doon sa kanilang cellphone, kikinig ng Blackpink, lalaro ng Genshin Impact, naglalabanan ng babash, ng kakancel ng kanilang mga dating kaibigan. Nagbigay ako ng recollection kasi sa isang kolehiyo na Katoliko run by the sisters. So nagpatugtog ako ng Eminem kasi kailangan yung music ng mga bata eh. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang 16 years old. Sabi niya, Father, anong kabuluhan ng lahat na ito? Kasi para sa kanya, i-paraphrase ko na lang, parang ang tao lumalangoy sa isang madilim na laot, napakadilim, na babalot ng laot. Tapos, sabi ng teenager, banda ron, alam mo na malulunod ka rin eh. Bakit hindi ka na lang magpakalunod dito, magpapakapagod ka pang pupunta doon sa malayo, langoy ka ng langoy, pareho rin naman. Malulunod ka rin. Pero mo ganong pag-iisip. We have not succeeded in handing over the faith
correctly. If they speak like this, marami din namang mga kabataan na normal na rin, hindi nagkakating, hindi nag-i-slash sa kanilang braso, hindi nag-iisip na magpatiwakal na. Pero marami din na ganun ang piniisip. Nawawala na doon sa ating pananampalataya. Kaya walang constancy, kaya walang steadfastness. Kung ano-anong pinaghahanapan ng lakas ng loob para mapaglabanan itong lockdown na nakakabagot naman talaga. Sulod Diyos basta. God alone is enough. Yun ang ating ipadalangin. Na sana hindi na tayo maghanap ng katiwasayan ng kalooban sa emperador light, sa tranquilizer, sa sleeping tablet, sa psychotherapy, sa walang hanggang panonood ng Netflix. Paulit-ulit na lang yung iba. Huwag tayo dyan maghanap kagaya ng mga Pharisees sa Ebanghelyo ngayon. Hanapin natin yung Panginoon. Kagaya ng aking ama na nabibigyan ng lakas ng loob sa kabila ng matinding kahirapan, naghintay ng ilang taon dahil magkaka-liberation. Constancy and steadfastness. Huwag tayong bumigay. At sa kabila pa niyan, harapin natin ang hamon ni Kristo to build the kingdom. Harapin natin yung hamon to hand over the faith correctly. Magkaisa na yung mga magulang, yung mga teachers, yung mga pare, madre, brothers, mga katikist. Kausapin natin yung mga bata. Bakit ka ba narito sa mundo? Anong dahilan kung bakit ganyan ka? Kasi minsan ini-spoil natin. Sabihan ninyo yung mga bata. Ang hanapin nyo, value. Ang hanapin nyo, purpose. You create your value, you create your purpose, you create the meaning of your life para may kahulugan naman kung bakit narito ka. Hindi yung ang buhay, parang lumalangoy ka sa madilim na laot, tapos doon malulunod ka rin lang, bakit hindi ka pa magpakalunod dito? Defeatist. Unworthy of our faith. Unworthy of a Christian. Huwag kang matakot. Huwag kang masindak. Sulod Diyos basta. God alone is enough.